YouTube, sa Facebook, Instagram, Twitter, ano pa bang ibang yan, sumasabay po lahat. Ako nga, natutuwa kasi sapagkat merong mga Pinoy na akala ko Koreano sila, yung kumanta ng Ginto. Ginto ba yun? Tapos sumasabay yung mga ibang mga lahi. Yung K-pop, hindi ba? Yung K-pop, ito ay akala natin sa Pinas lang sikat si Jumong, di ba? Nagsumikat niya kay Jumong. Yun ang panahon ko noon Jumong. Huwag na tayo magbilangan ng edad. Jewel in the Palace. Diyan sumikat si Marian Rivera kasi kamukha niyo artista. Hindi niyo alam yun. Di ba? Akala natin yung mga K-pop, mga Korean novela, sa atin lang sumisikat. Nung nakausap ko yung mga kamag-anak ko sa abroad, sila din pala. Nanonood ng mga ganun. Sino yung Oppa Gangnam Style? Di ba ang taba? Sabi ng iba, ang taba, ang pangit. Pero wag ka, sikat yun sa Paris. Sikat yun sa Europa. Nung nagkaroon siya ng concert sa ibang bansa, ay talaga namang akala mo, sea of clouds, sea of men and women. Sige, YouTube nyo mamaya pag uwi ninyo. Mapapaganon kayo. Hindi ba? Ano ibig sabihin natin dito? It's like a global village. Lahat po na nangyayari sa ibang bansa, nalalaman natin. Yun ang nangyayari sa Israel. Noong araw, ang tagal niya bago dumating. Ngayon, isang pindot mo lang, okay, type. Ano nangyayari sa Israel? Ando na. Di ba? Matindi ngayon. Kaya ang generation ngayon is like a global village. Yung mga pananamit, pare-pareho, yung parang yung jacket na malalaki, kasi yung suot ng Koreano, na parang ganito. Meron po akong fashion designer ang aking asawa. Ayan po. Kaya pumapogi tayo lalo. Sabi ko, wag. Okay. Kanina po tayo nagpapapogi sa asawa ko lang, di ba? Hindi naman ako nagpapapogi sa inyo, sa asawa ko lang. Digital generation. Ito, inaamin ko, yung mga ko, mas magaling sa akin sa pagda-download ng kung ano-ano Tinatawag ko pa sila, Rina, paano to gawin? Evan, paano to gawin? Sila pa yung nagtuturo sa akin ng mga bagay-bagay. Yung pag sinabing digital generation, sila po yung mga pinanganak na katabi or lumaki ng talagang merong gadget. It is nature to them to use a gadget. It's part of their body. Kumbaga nga, pag tinanggal mo yung gadget sa kanila, parang hindi sila kompleto. At tayo naman mga generation ngayon, tanggapin natin na talagang very useful na talaga itong gadget ngayon. But, kailangan turuan sila ng tama, paano po ito gagawin, paano ito gagamitin. Digital generation. Nung panahon namin, namulat ako na may TV na. Kaya pagising ng umaga, parang hindi kompleto pag walang TV, pag walang radyo. Pero yung mga magulang namin, namulat silang walang ganun. Kaya para sa kanila, siguro, hindi man kailangan ng TV Di ba? Pero kami, meron silang colored. Tayo black and white. Nakakaya. Yan. Tapos yung radyo nila, nauso noon yung mini component. Yung radyo namin noon, yung malaking gano'n, yung nasa shoulder. Boombox. Yung TV namin doon, may cabinet. Ano yun? Buhay pa rin yun. Wala na yung loob. Cabinet na lang sa probinsya. Pero ngayon, kailangan talaga nila ng gadget. It's the way of life right now. But again, kailangan po ito ay ginagabayan. Kasi sinasabi, yung gadget, yung internet, sa demonyo yan. O bakit yung TV ba? Hindi. Pag nanood ka ng basto sa TV, sa demonyo, depende po kasi paggamit yan. Kaya kinakailangan po, ito ay gabayan. Yung kotse, para sa demonyo ba yan? Kung mag-drive ka sa labas, managasa ka ng mga tao, gagamitin mo, para sa demonyo talaga yun. Pero kung hindi naman, gagamitin mo ng tama, okay lang yan. Kaya ganun din po sa mga gadgets, mga kapatid. Naunawaan pa ba natin? Amen? And the generation of today, they are the most the most prophesied generation. Nabanggit ko before, there's an Issachar anointing to know the times and the seasons of what is happening. At ito po yung nangyayari. The generation of today is the generation, according to prophetic word in the Bible, and also sa mga men and women of today, the prophets of today, that we are going to see the coming of the Lord. Sapagkat sabi sa Ezekiel, sabi rin sa Isaiah, the moment na ang bansang Israel ay nabuo ulit, count the number of the man
or the age of a man, and the Lord Jesus will come back. Okay? So ano ba yung timeline o ano ba yung, ang tawag dyan? Lifespan ng tao. Nabuo po ang Israel 1948. So ano yung lifespan ng tao? Let's say 100. So 1948 plus 100. So within that generation, within that timeline, ay darating ang ating Panginoon. And there's also the times and the seasons, wars and rumors of wars. Andyan na po, palapit na po ng palapit. Sa Sodom and Gomorrah, sabi ng Panginoon, the days when I'll come is like the days of Noah and the days of Sodom and Gomorrah. Andyan na po, no? And lastly, it is the most under-challenged generation. Under-challenged generation. Anong ibig sabihin natin ito? Sapagkat mga binibaby ang mga generation po ngayon. Kung anong gusto nila, binibigay natin. Ang tawag natin doon, masyadong, entitled. Yan, masyadong entitled. Alam mo sa mga pastor, may entitled din. Totoo yan. Pastor ako. Respetuhin ako. May mga ganun din. Mga nagde-demand. Alam niyo, entitlement and respect that is actually gained. Para, alam mo yun, gumagawa tayo ng mga bagay para tayo maging entitled or what. It is not demanded. Being entitled is not demanded. It's given. Tandaan niyo yan, mga kabataan. Being entitled is not demanded. It is given freely by the people whom you talk to. It is the most under-challenged generation. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo sa mga social media. Ano yung mga challenge ngayon sa TikTok? Ang pinaka-lousy na nakita kong challenge, alam niyo yung ice bucket challenge? Maglalagay ng yellow, tubig, tapos buhusan mo yung sarili mong gano'n, tapos ang daming magla-like. Ano bang klaseng challenge yan? At nagtitrending. Bakit hindi tayo mag-challenge ng Share the Gospel Challenge? Bakit hindi ganun? At ang nakakalungkot dito, maging mga Kristiyano, sumasali sa mga ganito mga walang kwentang challenge. You know why? Kasi hindi nga po nata-challenge ang mga kabataan ngayon. Parang nagiging walang saysay ang kanilang mga buhay. Praise the Lord na lang sa mga nasa Christian school. At meron nga sa ibang Christian school, medyo suwail pa rin talaga eh. So, knowing this, if the enemy cannot destroy this generation, anong gagawin ng kalaban? He will distract them. I-distract ka sa attention mo. In John chapter 10 verse 10, the enemy comes to steal, to kill, and to destroy. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. But the Lord Jesus came to give you life, and hindi lang basta life, but life abundant, life with a purpose, life that is successful and prosperous. Yan ang gusto ng ating Panginoon sa buhay natin. But the enemy will always try to kill you, to destroy you, to distract you, steal away from you. The vision that God has given you, He will try to destroy it. Why? Using these things. And to quote nga si Pastor Jerome, merong weapons of mass destruction. Ito po yung mga social media. Again, social media, hindi po ito masama. Pero pag ginamit po ito sa mali, nagiging masama po ito. Pag sumobra, labis-labis, ito po ay masama na. Alam niyo, sa Korea, alam niyo kung bakit napakaraming mga churches, Korean churches sa Pilipinas, and most of Asia and Africa? Because during the 70s, nagkaroon pa ng revival sa Korea. At ang nangyari po ng revival sa Korea, mga kapatid, ay yung mga kabataan during that time, sila po ay nag-aaral ng kolehiyo and thinking, pag-graduate nila, sang bansa sila pupunta or sang lugar sila magsusupport ng missionary or something like that. And during those 70s and 80s, bumulaga po yung mga prayer cells, mga prayer mountains. Kaya po noong araw, 70s and 80s and early 90s, magpaparegister ka muna bago ka makapasok sa isang prayer cell. Isang mga sikat na prayer cell dito sa Mount Hermon. Grabe nung araw, when I was a young Christian, early 2000s, kinakailangan mo magpabook bago ka makapasok doon. Hindi ka pwedeng pumasok pag wala yung pangalan mo doon. Sapagkat may mga nakabook na sa prayer cell. Now going back, ang nagpauso po niyan, mga kapatid, ay mga Koreano. Pupunta sila sa ibang bansa, pag-graduate nila, nagkaroon sila ng mga, alam niyo, because of this missionary and giving, generous heart, generous spirit, nagpapadala sila ng mga missionaries, nagpapatayo ng mga churches, no strings attached, kaya napakarami po mga Korean church sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Yun po yung mindset. And because of that, I believe God saw that kind of generous heart. Kaya yung South Korea ngayon, ay napakaunlad na nila. And after ng after ng Korean War,
in the 50s, alam naman natin yung Battle of Yultong, nagpadala tayo ng mga Pinoy po doon. Ang sabi nila, we want to be like Philippines someday. Sabi ng Korean president. Pero ngayon, ang sinasabi natin, we want to be like Korea. Nabaliktad. Pero going back, ang influence ng Korea, the global influence ng Korean ay before ay grabe. Pero ngayon, grabe rin ang kanilang Korean influence. And it's ang tinatawag na pop culture ng Korea. Hindi na natin sila naririnig na nag-share ng gospel. Ang laman ng kanilang TV, puro mga K-pop at kung ano-ano. Hindi na po mga patungkol sa gospel. Before, puro mga Christian TV stations. Naglalakihang mga churches. Ngayon po, ang mga teenagers ngayon sa church, may youth crisis talaga sa Korea. We went there in 2016 at nakita po talaga namin. Kulang na kulang po talaga doon. Why? Kasi ang focus ng mga kabataan ngayon is nasa wealth, fame, and prosperity. Doon na po napunta. Fame. As young as 18 years old, yung mga babae pag nagde-debut, anong ginagawa nila? Instead na magpa-debut yung tatay, anong hihilingin ng mga kabataan? Mapalalaki, mga kababae, nose job, facial surgery. Oh. Kaya yung mga inahangaan po ninyo ng mga K-pop, mag-isip-isip na kayo kung gwapo ba talaga yan. Tingnan niyo yung mga mukha ng mga magulang nila. Okay? O, tingnan niyo yung anak ko. Oh, sinagmana yan. Sa nanay, siyempre. Ayan. Napakagandang lahi. Praise the Lord. Huwag niyo na tingnan yung katabi ninyo. Okay na yan. Good sa tayo. A generation na globally attacked. Hindi lang po Pilipinas. Pinag-usapan po natin na globally attacked generation. They are distracted. They're under challenge. Ano pa mangyayari? There's gonna be a youth crisis. There's gonna be a youth crisis na mangyayari. Now let's talk about Rizal. Gusto nyo mapag-usapan ang Rizal. Si EJ Obiana, nanalo Asian Games, gold medal. Tuwang-tuwa tayo, di ba? Yes. FIBA, FIBA Asian Games, number 1 Pilipinas. Praise the Lord. Sinong napatalon nung nanalo tayo? Sino yung kalaban natin doon? Nung nanalo nga natin sa China, tuwang-tuwa na ako eh. Jordan, di ba? Pag-usapan natin, kasi gusto natin ng number 1 tayo, pag-usapan natin po dito sa Rizal, since mga taga Rizal po tayo. As for March 2017, a total of 1,502 reported cases of HIV/AIDS in Rizal alone. HIV/AIDS, sexually transmitted disease. 1,502. Antindi po, no? And 80% of this, ay alam niyo kung anong klaseng sexually transmitted disease or anong sexual activity is male-to-male sexual activity. 80%. Ano ibig sabihin yan? Mga kabataan din, kasama po dyan sa HIV/AIDS. Alam niyo po ang delikado sa HIV/AIDS, hindi mo malalaman kung merong pong AIDS ang kausap mo. Malalaman mo lang na yun kung nakapagtali ka sa kanya at kapag check mo ng dugo, sasabihin sa'yo ng medtech, may AIDS ka. At i-refer ka kaagad sa Department of Health, sa Department ng AIDS, ng HIV, para mag-counseling kayo. Pero ang karamihan po hindi nagpupunta doon. Yan ang katotohanan. So itong 1,502 sa Rizal alone, alam niyo po, hindi pa talaga to. We believe na hindi pa talaga ito. Andiyan yung mga kasama natin sa mga Philippine Statistics Authority. Hindi pa talaga to sapagkat hindi po talaga lahat ay nasa survey. Number 1, of course, ang NCR. Pero among all region, number 1 Calabarzon, among all provinces, number 1 ang Rizal. Teenage pregnancy, 1 out of 10 young women, ages 15 to 19, is pregnant. 1 out of 10 young women, pregnant. At of course, NCR number 1 dyan, andyan yung sentro eh. Calabarzon po, number 2 regions. But of all provinces, number 1 po ang Rizal. Teenage pregnancy, maagang nabubuntis. Ito malupit. Drug addiction, nauso yung tokhang noong araw. Dito po sa barangay natin, tayo po isa sa coordinator before, nung umpisa ng sipag. Simulan ng Pag-asa. Youngest drug user ever recorded, 10 years old. Hindi pa nga sumabit sa teenager eh. Teenager. 10 years old. Grabe, no? In-interview po itong batang ito, paano po siya nalulong sa droga? Sapagkat yung nanay niya,
tsaka tatay niya ay gumagamit ng droga. Nag-interview po ako dito sa ating barangay nung may tie-up po ang church natin sa mga barangay patungkol sa mga drug addict. Meron dong isa, naalala niyo siguro to, mga kasama ko doon, nag-volunteer. Sabi nung isang nanay, Pastor, kagawad po ako sa sitio namin. Oh, well and good. Ano, ba't ka nandito? Hindi naman po talaga ako addict. Kasi may problema po ako sa puso ko. Kapag hindi po ako yung mga gamot na binibigay sa akin, pagkamamahal, tapos hindi naman nag-i-effect. Pero pag nagsasabu po ako, nakakalma ako. Ang sipag ko pa nga po eh. Hindi po ako addict, Pastor. Sabi ko, addict ka na. Hindi po. Kasi gumagaling nga po ako eh. O hindi, wag kang magsabu, kita mo, babalik ka na naman. Ibig sabihin, kapatid, yan na yun. Hindi po. Talagang palagi siyang hindi po. Hindi ko alam kung saan siya pinulot niya. Yung brainwashing po ng addiction, napakatindi. Meron pa kasi isang tatay, galing po siya ng abroad, umuwi na ng Pilipinas, tapos na ang kanyang mga anak, mga professional na at may mga pamilya na, nalulung pa sa droga. Bakit po? Tumatambay sa labas, yung tatay, 60 plus years old na, wala siyang magawa, nakatambay sa labas, pensyonado. Ano nangyari? Natokhang. Bakit po? Kasi mga kasama niya, mga ganun din. So ano nangyari? Pati siya hinuli, dinrug test, positive. Nakasama namin. So mga kapatid, kung iisipin natin, tayo, mga generation lang natin mga naapektuhan, we do not know behind it, much greater ang effect sa mga kabataan. Mas matindi po. They cannot, pag nakikita nila ang katotohanan, ano na nangyayari? Normal na ba ito? Naalala niyo? Is this the normal thing right now sa kanilang murang edad? Normal ba itong ganito mga nangyayari? Kasi kung normal pala ito, edi okay na ito. May iba pa, meron ba talagang Diyos? Kasi kung may Diyos, bakit ganito? So someone must be there to let them understand what is happening and to introduce the love of God to them. That's why we need to recover our young children, our youth, the young adults. Kahit nga po yung mga young adults ngayon, we need to recover them. Okay? And so mga kapatid, tayo po ay, we have a gospel campaign going on. You are the voice and the hand and the feet of our Lord Jesus to go to these children, to go to these young people, to go to these young adults, to go to this older generation and share to them Jesus. Walang programa ng gobyerno ang makakapagsalba sa kanila. Programa lang talaga ni Jesus. Walang programa ng church ang makakapagsalba sa kanila. Si Jesus lamang ang makakapagsalba sa mga kaluluwang ito. Can I get an amen? Sapagkat kahit gaano kaganda ang program, huwag mong samahan ng banal na espiritu, wala po itong kwenta. Lahat ng programa, ulitin ko po, kahit may napakagandang program ang gobyerno, ang church, pero wala ang banal na espiritu, wala po itong mangyayari. Sapagkat ang tunay na nakakapagpabago lang ng buhay, walang iba, kundi ang banal na espiritu. So all that we need to do is go out there, share the gospel, share the truth, share your testimony, and let the Holy Spirit do the touching of the hearts. Pastor, kasi tinalikuran lang ako nung pagkatapos ko mag-share. That's fine. Okay lang yun, mga kapatid. Sapagkat hindi naman tayo ang nakakapagpabago ng puso ng tao. Ang banal na espiritu lang. Amen po ba? Amen. Ang ating trabaho is to go out there, to go and share the gospel, make disciples. Kung sila po ay tumanggap sa Panginoon, let's cover them in prayer, let's cover them in love, and let's have a Bible study with them. Teach them anumang uri ng kanilang identity. Lahat yan ay sinasalubong natin. Lahat po sila ay ating niyayakap. Amen po ba? Wala tayong pinagpipilian. I read this blog, hindi po vlog ha, blog. Yung blog, kasi vlog yung video logs. Blog is yung pagsusulat. Sabi doon, are you really ready for revival? And this was echoed by Ma'am Cindy last week. Kaya, tango ako ng tango last week. Yes, Lord, yes, Lord. Kasi kung gusto talaga natin ng revival, you know what revival looks like? Revival is,
revival looks like when you go out and share the gospel. That's what revival looks like. But somehow, tayo mga Christians, finifilter natin yung takbo ng Holy Spirit, yung leading ng Holy Spirit po sa atin. Kung sino lang yung gusto nating masyaran, yun ang sasyaran natin. Pag mabaho, makuto, ayaw natin ng ganun. One time, sa Mindanao, we went to a mission in this island. Kailangan mo talagang magpambot. Alam niyo yung pambot? Di ko alam yung pambot sa Tagalog. Bangka na may motorized, tapos may katig na maliit, 3 lang kasya doon. Dadaan ka sa mangrove. Sa mangrove, may mga crocodiles po doon. Sabi, huwag kayong maingay. Tuloy-tuloy lang. Tapos ganyan lang po kaliit yung tubig na. Alam yung kamangroban? Yung mga mangroves, yung mga... Hindi yung makita yung bakawan yan, bakawan. Iikot kayo gano'n sa kabilang ng isla. Pagdating doon, may isang maliit na church. Born again na church. Tapos nagpatawag ng evangelism. Tapos na-assign kami sa mga kabataan. Kasi gitarista din po ako doon, time na noon. And pagkatapos doon, kaya usap yung mga matatanda, kami po nasa mga bata. May batang kumausap sa akin. Hindi ko siya maintindihan. Iba yung lingwahe niya eh. Tapos nakaupo lang sa akin. Ang lambing-lambing. Batang lalaki po ito. Nakaupo sa akin dito. Kinalabit ako ng kasama ko. Oh, bakit? Sabi niya. Tayo mga Pinoy, ganyan tayo magturo, di ba? No. Ha? Pagtingin ko sa ulo, naku po, sandamukol na kuto. Ang dami talagang kuto. So, umpisa ng diri ako eh. Tuloy. Akala ko lamok eh. Ang dami talagang kuto. Sabi ko, pambihira, anong nangyari dito? Gihapos-hapos ko pa naman yung ulo niya. Sabi ko, Lord, you have brought me here. And by the power of the Holy Spirit, kung ikaw po, Panginoon, ay nagbigay sa amin ng kapangyarihan against poisons, against scorpions. Kuto lang to, Lord. Kuto lang to. Ang ginawa ko, hindi ako umalis. Andun po ako. Pinadama ko sa Kanya ang pagmamahal ng ating Panginoon. Walang pinipili. Nagkakuto ba ako? Hindi naman. So praise the Lord, mga kapatid. We need to really reach out to them. Sa mga, huwag tayong pumili, mga mababaho. There's si Pastor Jim Simbala in New York. One time, ang laki po ng church nila. Palagi po may mga pumupunta ng mga homeless sa kanilang church. At siya ngayon, automatic na sa kanya, na kapag may lumapit sa magpapray, bibigyan niya ng pera, $10. Magkano $10? 500 pesos. Automatic yun. Matanda na po si Jim Simbala, si Pastor Jim Simbala. And may lumapit sa kanya na homeless. Sa pagod niya, inabutan na lang niya $10 here. At sabi ng homeless, no, I don't want that. I want the Jesus that you're talking. Taga New York po ito. I want the Jesus that you're talking. Yung ini-introduce mong Jesus. I don't want your $10. Mabaho eh. So sabi niya, okay, let me pray for you. Pag-pray niyang ganun, naamoy niya. And this echoed yung sinabi ni Ma'am Cindy last week. Nung pag-amoy niya, grabe yung anointing. Matindi. Ang baho. Anointing. Ano yun? Mga biro ng mga pastor, anointing. Grabe talaga. Pero when he sniffed that, he was reminded by the Lord of his shortcoming as a pastor. He was reminded na ikaw ay nasa default mode ka in evangelism. Pagdating sa mga ito, labas ka agad ng pera because you have the resources. But what the people really needs is me. Yun ang message ng Lord sa kanya. Niyakap niya ngayon. Lord, sorry. Nagtaka ngayon na pinag-pray. Bakit umiiyak to nandito sa matanda? Yung pastor umiiyak. Umiyak na rin siya. Hindi niya alam. Pero naramdaman ng lalaking yun yung pag-ibig ng Panginoon. And he shared the gospel. And then siya po ay dinisciple, binihisan, tinanggap bilang volunteer ng church habang dinidisciple. Ngayon po, siya po ay pastor na. Amen. Palakpak natin ng Panginoon. We do not know kung sino ang tinawag ng Panginoon. We do not know. Pangit man yung tingnan, kutuhin man, walang ipin, hindi natin alam. Kung ito ba itatanggapin ng Panginoon o hindi, may plano ba ang Panginoon sa kanya? Pero ang sigurado ako, may plano ang Panginoon sa buhay mo. Open your life to the people around your neighborhood.
sa mga taong palagi mo nakakasalamuha, mga kapatid. Malay mo, pagdating ng araw, ito pala ay revivalist. Nasharean mo ng gospel pagdating mo sa langit. Lord, bakit ang dami kong crown? Ang daming mga naglalaglagang crown sa judgment seat ng Lord. Lord, napakadami naman ito. Bakit? Bakit, Lord? Kasi naalala mo yung sinira mo sa tikling. Opo. Yung walang masakyan, binigyan mo ng pamasahe, tapos sinira mo ng gospel. Opo. Revivalist yun. Pag nung namatay ka, after 10 years, naging revivalist dahil sa siniran mo ng gospel. Alam niyo po, pagdating sa langit, let me give you a clearer picture sa langit. Pagdating sa langit, magkakagulatan po tayo. Dahil sa langit, all we do is worship. There is a judgment seat of Christ, the Bema seat of Christ. It is a judgment seat where every single Christians will go in front. It's about the gain and loss of rewards. Yung mga hindi natin kilala, yung mga low-key Christians, yung mga membro na ng Christian na talaga namang on fire naman sa Panginoon pero hindi sikat sa YouTube, hindi sikat sa kung anong social media, yun pa sila ay napakaraming mga korona. At ang nakakatuwa dito sabi sa Bible, ang mga koronang ito, ang mga rewards na matatanggap natin sa langit, ito po ay ino-offer natin sa paanan ng ating Panginoon. That's the best of all. Amen. So you have that kind of vision that someday, this is what we look for. That when we meet Jesus Christ, face to face, Lord, thank you for being here. Being in heaven, okay na to, Lord, sarap dito. But to place your rewards and recognitions, your crowns, sa paanan ng Panginoon, that's the best thing. And you're gonna do that every day in heaven for eternity. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, bro, paramihan tayo ng crown para kay Jesus. Sige, sikuhin mo, huwag kang mahiya. Seryoso to, mga kapatid. Seryoso to. Dahil po dito, ginawa tayo ng Panginoon. Hello? Alam niyo, ang Panginoon natin hindi siya madamot na siya lang may corona. Nais niya ang bawat isa sa atin may corona pagdating ng panahon. Amen po ba? So crown of glory, crown of life, crown of righteousness, napakaraming crown po na pwede natin ma-inherit sa Panginoon when we go there. Kaya sinasabi nila, nung nagte-trending na pastor, pag 10 taon wala ka pa rin kotse, sasagasaan ka namin. Importante, mga kapatid, yung corona. Yung corona sa langit mas importante kaysa kayamanan dito sa lupa. Amen po ba? Pero hindi ko po sinasabi na masamang magkaroon ng kotse. May kotse po kami. Ang ibig ko pong sabihin, mas okay ang mamuhay ng tama. Kasi ipilit mo ang gusto mo. Ako naniniwala po sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto us. Bawat isa po sa atin. Yan ang nais ng Panginoon sa buhay po natin. Hello? Kaya i-challenge natin ang ating sarili. Nasasaliksik ko pa ba ang Panginoon ng dapat kong gawin sa buhay ko? Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, to quote Pastor Jerome, ang problema sa mga churches ngayon, napakadami nga ng mga tao. But the question is, are they really born again? Mga born again ba talaga sila? Or they just love going to church? Feel good. Sabi nga ni Pastor Carlo, I have to quote him, sabi niya, baka nasa church lang ang mga tao because they want to feel good with the messages of the Lord. Ay parang motivational speaker. Alam niyo, pupunta ka sa networking. Dumaan po ako niyan dati nung ako'y single pa, nag-networking. Sabi ko, hindi para sa akin. Pero ang gagaling na magsalita. Parang pagkatapos mo makinig sa kanilang motivational speaker, parang feeling mo, ang yaman mo na rin eh. That's how you feel good. Kaya mag-motivate ka magbenta, mag-motivate ka na alam mo yun, sali ka na rito, ito na registration mo, sali ka na, mag-motivate ka talaga. But Christianity is not like that. Christianity is, Lord, what do you want me to do? Bilang Kristiyano, we will react sa love ng ating Panginoon. We will react to the words that we are hearing. Sabi nga ni Paul, when Jesus met him in the street going to Damascus,
Nung na-meet niya, nabulag siya. Ang question niya, Lord, what do you want me to do? So ask the Lord, Lord, what do you want me to do? That is your shortest and simple prayer na talaga mababago yung buhay mo, kapatid. Huwag mo na panghinayangan, Lord, tagal-tagal ko ng Kristiyano, bakit ba ngayon ko lang napag-isipan to? Huwag kang ganyan, kapatid. No, wag mong parusahan ang sarili mo. Because there will always be a time, a sovereign time of the Lord. Now is the time to ask, Lord, what do you want me to do? Ito na yung naging mga problema ko, ito na mga napagdaanan ko, Lord. Ang tagal ko nang naging Kristiyano, or bago pa lang ako naging Kristiyano, Lord, what do you want me to do? Ito yung importante natin gagawin. Even though that you are still studying, nagkatrabaho ka, may negosyo ka, Lord, what do you want me to do? What do you want me to do? What do you want me to do? Si Paul po ay napakatalino, nag-aral under Gamaliel, the scholars ng Hebrew, Bible, the Pentateuch, the Bible, prophetic words sa Old Testament, aral siyang ganyan. But the Lord humbled him. And Paul still asked, Lord, what do you want me to do? Write it down on your paper. Write it down on your notebook. Write it down on your Bible. Lord, what do you want me to do? Nung naging Kristiyano po ako, tinanong ko rin ito. Hindi ko alam, challenge ko na pala yung sarili ko. Lord, what do you want me to do? Before ang church po natin, under the previous leadership, hindi po sumasali sa mga body of Christ. Andun lang tayo, channels lang talaga. Until one time, si Pastor Carlo, mga young people pa lang kami noon, nakita niya sa GMA, may missions conference, National Youth Missions Congress. It's just a 5 seconds flash. Psh! From time to time, 5 seconds lang. Gagawin sa crossroads, sa may scout area. Sinabi niya ako, Jun, gusto mo sumama rito? Tara, 350. Sabi ko, 350. Sige, hindi muna ako kakain ng... Ipon muna ako. To make the long story short, we were there. Si Sister Rica pala nandun, pero hindi pa kami kakilala nun. It was 3 days. Sabi ko, meron palang ganito? Hindi ko alam, meron palang ganito. Hindi ba, parang hindi kami na-expose sa ganito. And so I talked to Pastor Ariel, talked to Pastor Eli. Si Pastor Ariel, full support sa akin. Si Pastor Eli, sabi niya, paano na yung mga kabataan dito? Sabi ko, hindi naman ako youth leader dito nung araw. That was way back 2001. That was second year when I was a Christian. To make the long story short, I was prayed over in a prayer meeting and napunta po ako ng Mindanao. And doon po that's if only I have a choice, I want to go there again. Kung hindi lang ako tinawag ng Panginoon dito, I would never leave Mindanao. Kaya yung sinasabi ng mga pastors na sa Mindanao doon magiging revival, naniniwala po ko kasi I saw it when I was there. Sa Zamboanga, in Cagayan de Oro, in Davao, in Surigao del Norte, in Butuan. Andun po talaga, grabe ang fire nila. I've never been to the tribes, doon lang ako sa lowland, except sa Ipil, sa Zamboanga. Bakit kami doon? Sa taas ng bundok. Alam niyo yung space shuttle? Habol. Yung motor, single, tapos may plywood dyan, plank. Nakaupo ako dyan. Andun ako, tapos bangin dito. Sabi ko, Lord, okay lang, ligtas na ako eh. Tanang ako doon. Every day. Hindi pala, MWF, andun kami. Praise the Lord. Now, I want to challenge you, mga kapatid. You may not sign up sa long-term missions and short-term missions. Pupunta ka ng ibang kultura para mag-mission. But I want to challenge you. In the Bible, in Acts chapter 1, verse 8, sabi, but you shall receive a power when the Holy Spirit shall come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Jerusalem is your family. Judea is inside, Jerusalem is inside Judea. Judea is a province. And Judea speaks of your friends outside of your family. Samaria is an outer area of Judea, speaks to those people who are within your reach. And to the ends of the earth, alam na natin, that's a cross-cultural. So I want to challenge you.
to invite a person to Christ. Huwag na nating, alam mo yun, just sow the seeds of the Lord like crazy, na wala kang pakialam. Sasabihin ng mga tao sa'yo, mga baliw na yata ito, share ng gospel. Alam niyo po talagang ganun, mga baliw talaga tayo sa Panginoon. Kaya nga tayo naririto, amen? We have given up a lot of things. Kaya ang tingin sa atin ng mga unbeliever, mga baliw. Bakit? Kasi we always go against the flow. Nagiinuman sila rito, tayo hindi. Nagyosi sila doon, tayo hindi. Nagmamarte sila doon, tayo hindi. Nag-iilaw tayo. That's why they hate us. Bakit? Kasi nakikita nila ang kanilang kasalanan kapag nandoon tayo. Ay, ito na si malinis. Ay, ito na si banal. Na-experience ko yun. Ganun ako ilang beses na eh. Di ba? Noong nag-team lead ako doon sa Teletech, ay, andyan na yung pastor. Lahat tama. Ay, nasisilaw ako. May gano'n kaming manager. Alam niyo mo. May gano'n kaming manager. Ay, ayoko mag-team building dito kasi gano'n siya. Ay, bakit? Hindi naman kita kinukundina. May sinabi ba akong bawal maging bakla? Kinonfront ba kita? Hindi naman. But the mere presence na meron sa atin ng Panginoon, matik yan mga kapatid. Pag ikaw maayos ang buhay mo, matik, kapag lumapit ka sa mga makasalanan, ano nangyayari? Nakikita nilang ilaw sa iyo. Amen? I love them. Meron akong mga kaibigan na nasa LGBT. I love all of them. And I share Jesus to them. Walang pakundangan. Walang pakundangan. And I show them the way. The life which is Jesus Christ. Ganun din sa mga manginginom ko mga kasama. Sa mga mahilig magyosi. Meron pa akong isang kasama nagtago pa ng marijuana Nagdala ng brownies. Ano yung brownies na may marijuana? Inalok pa sa akin. Sabi, boss, buti napaka-busy ko noon. Hindi ko na kain. Tapos sa lahat ng mga kagrupo ko, ang init. Ang init na katapat sa aircon sa atin, initan kayo. Yung pala may laman pala yun. Nalaman ko lang nung nag-resign na ako. Hindi nila kayang masabi sa akin kasi, alam niyo yun, i-report ko sila. Mga kapatid, itong mga nangyayari sa buong mundo has a reason. The reason why you are hearing this is because God wants you to be the light. God wants you to be the salt of where you are right now. Sabi mo sa katabi mo, maging ilaw at asin tayo. Amen. Maging ilaw at asin. Napakadaling sabihin yan, mga kapatid. Napakadaling sabihin, maging ilaw at asin tayo. Pero it takes a commitment to be. Amen. And that is the reason why we need the Holy Spirit to keep us moving. Hello. We need the fire of the Holy Spirit to keep us moving forward, to have a breakthrough, and once nakakuha tayo ng breakthrough, to go and break forth with the Holy Spirit. Amen. That's why we need to have a gospel campaign. Bring one to the Lord. Share one soul to Jesus Christ. Sabi nga ng Panginoon, He left 99 to search that is one that is lost. And you know what? Ikaw yung one that is lost before. Ikaw yung one na hinabol ng Panginoon noon. At nilagay ka niya kasama sa 99. Pare-pareho po tayo ng pinanggalingan. Maari siguro sa inyo yung pag-share ng gospel sa inyo, tumanggap kayo sa Panginoon, sumurrender kayo sa Lord, medyo glorious. Meron iba naman parang ang pangit ng pagkakashare sa inyo, pero ang pangit kung saan kayo pinulot. Pero alam niyo, spiritually, sa mata ng Panginoon, pare-pareho tayo sa putikan pinulot ng Panginoon. Pare-pareho tayo sa kadiliman pinulot ng Panginoon. Mga kapatid, palapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. Napakalapit na. Kaya we need to go out there. Again, if you want revival to happen, we need to reach out to the next generation. And the generation din ngayon, mga kapatid. Ibabalik yung intro ko kanina, in the next 5 years, the millennials and the Gen Zs, they will overtake the number of population globally. Kung sino po yung napakaraming numbers, they will be the voice of this generation. So mas magandang ihanda natin ang mga kabataan, gather these young men and women for the Lord to enlist in the army. In Psalms 110,
Verse 3, ang sabi diyan, on the day you fight your enemies, your people, God's people, will volunteer like a dew of early morning. Your young men and women will come to you on the sacred hills. Sacred hills is Zion. Ibig sabihin, andun sa mga puso ng bawat isa to raise up a banner of holiness. Because we cannot fight if we just, nagiging righteous lang tayo sa ating sarili. We need the righteousness of Jesus for us to be enlisted in His army. Amen po ba? To be enlisted. Sabi ng Panginoon, on the day, you, God, will fight His battles, His enemies. Your young people will volunteer. Your young people will volunteer. Young people considered 40 years old and below in the Bible. So mga kapatid, are we into the volunteerism spirit for the Lord Jesus? Whether we like it or not, I will end with this. Whether we like it or not, tayo po ay nasa war. We are on a battle. Whether we like it or not. Whether you pray or not, you are in a battle. But when the Lord rises up His banner, Jehovah Nissi, the banner of righteousness, kailangan po tayo, we must rally ourselves together doon sa banner who is Jesus Christ. Amen. Let us all stand. Hallelujah. Sabi nila, kailangan pumunta tayo sa labas. Magdala tayo ng tracts. Mamigay tayo ng tracts. Let us be a radical generation. Mga kapatid, hindi pa po radical yun. That is normal Christianity. Dapat pumunta tayo sa labas, magdala tayong speaker, mag-share tayo ng gospel, mag-megaphone tayo sa labas. Ibalita natin, ipamalita natin ang kabutihan ng Panginoon. Let us be radical. Mga kapatid, that is not yet radical. That is normal Christianity that we should do. I want to be a radical Christian. Gusto ko ang wall ko palangin si Jesus. Hindi na po radical yan, kapatid. That is a normal thing for a Christian to do. Normal pa po yan. Gusto mo ng radical, pumunta ka doon sa sa Hamas. Yan, radical yan. Pumunta ka sa mga kailaliman ng mga kapatid natin, mga Islam. Yan ang radikal. Pumunta ka sa NPA, yan, radikal yan. Talagang isusuko mo yung buhay mo na alam mo hindi ka na babalik. Pumunta ka sa Africa, yung kumakain ng mga tao. Doon yan, radikal yan. Pero to share the gospel, mga kapatid, and let the Holy Spirit rebuke us and change us and to align ourselves to what the Lord is telling us to do. Sharing the gospel is a normal thing to do. Kung wala po kayong ganong appetite to share the gospel, mag-fasting kayo. Yung totoong fasting. That instead of eating, you eat the Word of God, you pray. Fasting is the lost art, lost discipline of a Christian life. And ask the Lord, Lord, kahit one day lang, Lord, revive me. And ang pangako ng Panginoon, if you seek me, you shall find me. If you knock, the door shall be opened. Amen. You ask the Lord, it shall be given to you. Lord, set me on fire. Set me on fire, O God. Parang nakakasawa na tong Christian life, Lord. Alam niyo po mga kapatid, hindi ka magsasawa kapag palagi mong kapiling ang Panginoon. Para bang yung bago ka lang nagkaroon ng boyfriend, ng girlfriend, hindi ka nagsasawa. Bago pa yung computer mo, hindi ka pa nagsasawa. Pero lang sabi ng Panginoon, His grace and His mercies, they are new every morning. Ang pagpapala ng Panginoon ay bago araw-araw. Hindi po yan kasawa-sawa, kapatid. Baka lang masyado lang tayong nasanay, katulad ng mga Israelita sa wilderness. So mga kapatid, tayo po ay muling magbalik loob sa Panginoon. Wherever we are right now, whether you are already on fire today, well and good, magpa-on fire pa tayo sa Panginoon. Amen? Now as we worship the Lord in singing, let's gonna worship that song again. He is worthy. And the reason why
the reason why we are sharing the gospel is because it is command of the Lord. And it is worthy to be followed. Amen? Sabihin natin, I will share the gospel because Jesus is worthy. So I will share the gospel. Holy Spirit, I pray for my brothers and sisters who are here right now. Lord, I pray that allow us to go back into the basics, O Lord God. Lord, malapit ka nang dumating. Ang dalangin namin, Panginoon, pag-alabin mo ang aming buhay na magkaroon ng revolution in our lives, O God, to spread Jesus like wildfire in the hearts of men and women. So Father, sa oras na ito, as we lift our hands, can we lift our hands to the Lord? Lord, as we lift our hands, we surrender. Lord, bring us back to you, God. Bring us back to you, God. It may make nonsense right now, Lord, but by obedience every day, Lord, you will bring us back to this day. God, thank you, Jesus. Make me the answer to my prayer. Make me a revivalist, O God. I may not be a pastor, I may not be a graduate in a Bible school, but Lord, the Holy Spirit is enough in me. He is enough, O Lord God, for me to share the gospel and preach your word in season and out of season. Sino man ang aming makasalamuha, Panginoon, I do not care, Lord. We will not care about what other people will say about us, but Lord, we will share the gospel. Ang Panginoong Kristo ay namatay para sa aming mga kasalanan. Lord, you do not deserve to die on the cross. Lahat kami, Panginoon, ay mali ang mga pamumuhay. Iniligtas mo kami, Panginoong Hesus, sa impyerno, sa walang hanggang kamatayan, sa impyerno na hindi naman para sa amin, ito ay para sa dyablo. Ngunit dahil sa kasalanan, kami ay nadamay. But Lord, because we surrendered our lives to you as our Lord and Savior and followed you, God, all the days of our lives, sinulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay. And Lord, we pray that it shall be maintained that way. Lord, you are worthy to be praised. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo po tayo sandali. And we thank the Lord for His goodness. Dadako po tayo sa ating tithes and offering. Allow me to read po Acts chapter 10. Sabi po dito, Acts chapter 10, at Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. One day, about 3 p.m, he had a vision. He distinctly saw an angel of God who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and your gifts to the poor have come up as a memorial offering. Ulitin ko po yung verse 4. The angel answered, your prayers and your gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. You know, we are not giving to God blindly in faith, but this verse clearly shows us a picture that when we come to the Lord, when we spend our time devoting our time in prayer and in giving, there is a monument, there is a house being built in heaven for us in eternity. And so every time we give to the Lord, we are being challenged. Kamusta po ang ating mga bahay sa langit? We know that we are living here on earth temporarily, but we will be living in heaven for eternity. We cannot define how long eternity is, pero tinabi ko nga kay Dennis kanina, may concept pa ba ng tomorrow sa heaven? No, because it's already eternity. You will not be counting days. And I'm sure what will matter most is how we live in heaven. What will matter most is how beautiful it would be, Lord, to be like Cornelius, that our giving to you, our prayers to you have already become a memorial. Everyone can see it. Kaya nga sabi po ni Pastor Jun kanina, magkakagulatan na po sa langit pag nandun na po tayo. But all the more po, this chapter, this account po, because of Cornelius' prayer and his giving, he has an encounter with God. And this opened up the evangelism to the Gentiles.
dito po nagsimula that the disciples started going out to the Gentile nations, no? Hindi po mga Hudyo, mga Gentiles, meaning sa atin po na hindi mga part ng Israelites people. And so we are thankful because there is one man who was planting seeds, no, in that time. And that seed opens up para po sa atin ngayon until our time to hear the message of the Lord. And so as we give today po, it is also a challenge for us that yes, Lord, I am giving not because I know that I will receive for you because that is your promise, but I am also giving because I want to be a part of what you are doing. Hindi man po ako makago siguro katulad po ng marami sa atin who become pastors or evangelists, but I want to plant a seed where I can say, Lord, I want to be part of the expansion of your kingdom. And that is what we are doing here today as we give to the Lord. So can I just request everyone to stand and hold your tithes and offering to God? Again po, if you are a member of this church, the Lord is asking for our commitment, and our commitment is our 10% to the Lord. But if you are not a member and you are a visiting Christian in this church, you are free to give what is in your heart to give to the Lord as your offering. So hawakan po natin ang ating offering and tithes to the Lord. God, we thank you, Father. We thank you, Lord, that we could be a part of what you are doing. We thank you, Lord, that you are giving us an opportunity, Lord, to sow seed, God, to sow seed, to be a part, Lord, of that redemption plan that you have for humanity, Lord. And thank you, Father. As we give, Lord, we do not give out of the amount, but we give, Lord, out of the abundance of your goodness in response to your love to us, Lord. Salamat po, Panginoon. And I pray, Father, that you will continue, Lord, to bless your people, Lord. Pressed down, shaken together, running over, God, not just financially, Lord, but in all aspects of life, in our health, Lord, in our businesses, Father, in our schooling and work, Lord. May you be glorified, Lord, as people see that you are living in us, Father. Thank you, Lord. We give to you, God. We give what is due to you. We give out of our love and respond to your goodness and your greatness, Father. We honor you. We love you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, we are free to give while we are giving the announcement. Blessed Sunday, everyone, and let me announce po our following activities for this coming week. Word Wednesday for Women, 8 p.m. with Pastora Wella. You're all welcome po to join us sa FB Live. Thursday Online Bible Study Cluster, 9 p.m. po with Pastor June. You can join us through Zoom and FB Live po. Saturday prayer meeting starts at 7:30 p.m. here po sa ating sanctuary. And Sunday worship service starts at 10 a.m. Prayer and fellowship starts at 9:30 a.m. JREV Convergence 2023 sa November 27, 28, and 29. And November 27 is a holiday po, and it will be held at Inares Sports Arena in Pasig. Po, ating pong itaas ang ating mga kamay bilang pagtatapos. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na hindi nagmamaliw, Panginoon. Laging bago to tuwing umaga, Panginoon, at sariwa, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong mga pagpapala sa aming buhay, Lord God. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga, Lord God, na ikaw dakila, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless everyone.